Okay mga ka-riders, ngayong araw naman ite-test ride natin itong Keso K350X. Okay, tingnan nyo, tamang-tama talaga pang service yan. Lalagyan natin siya ng bubong, lalo ngayon tag-ulan. Pag maghahatid tayo sa bata, pupunta ng palengke o service sa trabaho, maganda meron talaga tayong ganitong bubong para any condition ng weather natin, magkakatakbo tayo. Okay sir, good morning kay Sir Derek uli. May-ari po nitong keso na puti. Kesong puti sir ha. Okay, ayan. Ngayon katatapos lang i-charge ni sir. Sir, paki-charge nga po para makita natin yung kanyang ano. Mamo-monitor lang po natin yung kanyang charging. Dito meron ho kasing pilot valve itong kanyang charger. Ayan, makita natin dyan, merong maliit na parang indicator. Asan ba yan? Maya magkaan yan. Okay, nag-green na siya pero ngayon ayan, binalik. Kulay red ang kanya. So pag ito po ay nag-green, ano na siya, full charge na. So no problem naman kahit maiwan natin nakasaksak, kagaya ng paliwanag ni Sir Derek kahapon. Meron tong auto shut off para hindi ma-overcharge yung ating battery. Okay, mas maganda talaga ang kulay white ha. Kitang-kita sa kalsada. Okay, sige sir, gitna na natin dito para masakyan natin. Tanggalin ko na muna to. Sige sir, pwede na hong tanggalin. Nga pala mga ka-riders, isusunod natin itong si Tangke. Parang tangke talaga ang itsura niya, di ba? ADB ang style ng kanyang itsura. Ito po ay e-bike din po yan ha. Kaya yan, maganda, magkapatid. Isusunod natin to. Okay, sir, ito po ba ay inilagay na lang? Okay, lahat yan, assist yan. Naandito na po ito. Okay yan, no? Wala na talaga tayong lalagay na mini driving light. Meron na ho siyang ano, naka built-in na dito. And then, kita nyo naman yung pormahan niya. Talagang ready to go na pang Arabax. Then alam ko ito built-in din po itong kanyang top box. So, sige, bibigyan natin to ng time para ma-review. Pero dito muna tayo sa ating ite-test ride ngayong araw, itong K350X version 2 ng Keso. Nga pala mga ka-riders, wala po tayong nakitang info about sa kanyang dimension. So ngayon, tatansyahin na lang natin ano po. Kasi sa ground clearance niya, kita nyo mukhang mababa naman siya. Estimate ko po rito mga nasa 110 mm ang kanyang ground clearance. And then sa seat height, ayan, kitang-kita nyo naman mababa siya. Kaya friendly po ito sa mga hindi matatangkad na riders. And then sa timbang, wala rin po tayong idea kung gaano siya kabigat. Pero siyempre, dahil e-bike lang po ito, expect na natin magaan lang siya. Lalo't naka-alloy po yung kanyang mga swing arm, suspension, handlebar, saka itong kanyang head post. Okay, sakyan na natin ha mga riders. Pero bago natin sakyan, testingin natin yung kanyang side stand. Kung ano bang itsura niya kapag naka-side stand. Okay mga ka-riders, ngayon lang natin nalaman. Wala po palang kill switch yung kanyang side stand. So mag-iingat na lang po tayo pagpapatakbo. Huwag natin kalilimutan itaas pag tayo natakbo na dahil delikado po pag nakasabit. Okay, ayan po ang kanyang forma kapag naka-side stand. No problem naman. At medyo maganda yung pagkakatagilid niya. Hindi siya matuwid at tignan. Okay, sige, sakay na tayo. Okay, sa tingin ko ho, nasa ano lang to, mga 730 mm ang kanyang seat height. Kasi napakababa po talaga oh. Sa pa, syempre yung gulong po niya, yung diameter, size 10 lang. Pero bulky naman siya, kaya hindi siya maliit tignan sa kanyang front tire saka sa rear tire. Grabe oh, ang baba pa ho sa BMX. Mas mababa po sa bisikleta pag nasakay tayo. Kaya tayo, ayan, nakaupo tayo. Ayan, lapat na lapat po yung ating dalawang pa sa floor. No problem. Okay, check naman natin yung kanyang floorboard ha. Kaya kita nyo naman, ang lapad talaga. Ang laki pa po ng space. So, almost 6 inches po ang distansya dito sa kanyang pocket. Then yung paa naman natin, kita nyo naman, meron tayong size 9 na po, sapatos. Almost ano pa, malaki pa ang allowance magkabila. And then dito pwede natin, ito sa tingin ko, apakan ho ito ng ating angkas. Yan din yan. Ang lambot po talaga ng kanyang upuan. Okay, sa turning radius, malabong umabot po sa ating hita dahil naka-upright position po yung kanyang manibela. Kita naman natin yung kanyang head post, di ba, ang haba. Ayan, sa turning radius po, ayan, siguro may mga distansya pang mga 2 inches sa ating hita. Yun nga lang, wala siyang bar end. Ano po, sana malagyan kasi in case na ano tayo, tawag dito, mislide, siyempre yung bar end muna ang tatama. Then dito sa right side natin. Okay, yan, tama-tama lang, no problem sa turning radius. And then check muna natin yung kanyang suspension. Kasi ang ganda po talaga ng suspension nito eh.
Ayan, average lang din naman yung lambot, pero sumasabay po yung lambot ng kanyang foam, kaya sobrang lambot po talaga pag tayo po ay magbabans. Mamaya check natin sa mga lubak ano, para ma-prove natin kung talagang hindi siya masakit kapag tayo nalubak. Okay, check naman natin yung kanyang front brake. Ito po nasa kanan ng front brake. Okay, dahil naka disc brake siya, although wala naman siyang ABS or yung combi braking system, pero dahil pareho silang naka-disc, ayan, naririnig nyo, medyo tumutunog siya ano po, dahil yung nagre-response po yung kanyang front brake. Hindi naman siya lagutok, siguro parang ano lang, kapit nung brake pad dun sa kanyang rotor disc. And then sa kanya naman pong rear brake, okay, yun. Okay, yung tumutunog po pala itong susi. Humahataw po dito sa kanyang fairings. Pero tahimik po yan, sa totoo lang. Ngayon. So, yun po pala yung tumutunog. Very responsive po yung mga preno niya. Okay, isa pa ito. Linawin ko ha. Waterproof po yung kanyang fully digital na instrument panel. Kaya no problem tayo kahit umuulan. Hindi siya masisira pag nabasa. Okay, para makita nyo po yung kanyang kung gaano siya kaliit ano, kaya magiging komportable po lalo ng mga Pinoy riders. Ito sasakyan po ni Sir Derek, yung may-ari. Height niya sir ay 5'5". Ay, sir. Okay yan, sige sir, sakyan nyo nga. So ayan, sa mga average Pinoy rider, ayan na height, kita nyo naman oh, napaka komportable ni Sir Derek. Okay, lapat na lapat yung kanyang mga paa. Ayan. And then sir, ang timbang. Ako ang timbang ko, nasa 90 kilo na. 90 kilos. O, yan, kita nyo, pwede pa siyang mag-angkas. Although, alam nyo, yung katulad sabi ko kanina, nasa 150 kilos yung kanyang maximum load capacity. Yun po yung mga average na max load sa isang scooter po eh. Pero ayan, sige sir. Isang ikot nga sir. Ayan. Kita nyo naman yung space ng kanyang tuhod. Malaki pang espasyo. Kaya makakapagkarga pa tayo ng mga bag natin in case na may dadalhin tayo. Okay, ayan. Okay, siguro time na para testingin natin. Sir, okay lang. Diretso ka na. Okay. Okay, ayan. Okay, kagaya ng instruction sa atin ni Sir Derek kahapon, aalsin muna natin sa parking mode. So, ang pipindutin natin, ayan yung letter P. Okay, ayan, nag-0-0 na siya. Ibig sabihin, ready to go. And then, siyempre, sa unang takbo natin, tanda natin mga riders, lalo na nasa barangay lang tayo, subdivision, 1 lang tayo sa speed selector niya. Ayan, meron po kasi siyang 1, 2, and 3 na selector. So, 1 lang tayo. Then, pag-start, sir, throttle lang, ano po? Oh, okay na. Ano lang, hindi na. Ano po? Ano na to? Okay, okay. Malakas pala ang arangkada. Buti na lang, nahawakan agad, sir. Okay, testing natin, ha? Okay to, ini-expect ko, delayed yung kanyang throttle. Pero dito po, unang piga pa lang, talagang angat na siya. Kaya, powerful po talaga itong e-bike na to. Okay, malilimutan ko pa. Siyempre, dapat ho, kahit e-bike lang, mag-helmet po tayo. Wag ho natin kalilimutan. Okay. Okay, recording na. Okay. Oh, game tayo, ready to go. Okay. Ayan, unang observation ko mga ka-riders. Siyempre, wala siyang muffler, tahimik. And then, ito yung power talaga niya, ang lakas oh. So, talagang totoo yung napanood ko na meron daw itong sinibak na NMAX 155. Pero alam nyo mga ka-riders ha, huwag na yung mag-tempt ng ganun. Hanggat maaari, priority pa rin natin yung safeness natin. Alam nyo naman na talagang iba pa rin yung di gasolina kaysa dito sa di baterya. Alam nyo naman yon. Kaya numero 1 natin tatandaan, maging maingat tayo lagi. Ito pa nga pala, mga dapat natin tandaan, mas maganda pa rin meron tayong dalang lisensya pag tayo gumagamit ng gantong e-bike. Hindi porke e-bike lang siya, i-consider natin siya as bisikleta lang. Mas maganda pa rin po na may laban tayo kasi para tayong alien. Kumbaga, wala man lang tayong lisensya, wala na nga rehistro, di ba? Hindi na siya maganda tignan pagka ganun. So dapat talaga, total tayo naman ng mga riders ay kadalasan ngayon bibihira na ang walang lisensya. So mas maganda pa rin yung may dala tayong lisensya.
At isa pa, siyempre pera. Magdala tayo ng pera, lalo na baka makasagi tayo ng magmamani man lang. Wala tayong pang-areglo, di ba? Ay na, mga simple bagay mga riders. Okay, ayan, kita nyo sa arangkada niya, yan, very responsive siya, oh. And then isa pa, ito napapuna ko, hindi ko lang alam kung accurate po yung kanyang speedometer. Kasi sa ano talaga, iba ang speedometer ng motorsiklo. Kumbaga ito, ang tingin ko ho dito parang mas mabilis siyang tumaas, ano ho. Pero yun lang, opinion ko lang ho, Okay, dito tayo sa kabila. Nandito lang ho tayo sa subdivision ng Villa Silangan, dito po Santa Cruz, Laguna. Ayan, sarap po niya talaga gamitin, no? Wala tayong vibration din. Tignan natin yung kanyang hump. Ayan, although meron siyang konting parang tagtag, pero manageable naman, wala namang problema, natural naman yun. Ayun na, medyo mataas yung hump, sumayad tayo. And then test natin yung kanyang preno. Nasa ano lang ho tayo, yung speed selector natin 1 lang. Okay, ang lakas po ng kanyang preno. So ito muna, front brake muna. Ayun, ang lakas. And then sa rear brake, yun, kita nyo, sumasadsad po yung gulong, mas makapit. Baka naman pudpud na yung gulong kasi ayun o, rinig nyo. Pero mas ano ho, siguro sabay natin gamitin. Ayan, pag sabay sobrang lakas po talaga. So ito hindi ko i-advise na magpamatulin tayo kung 4K na ito ay umabot ng mga sa top speed. Kita nyo naman yung mga nare-review natin, sa top speed talagang malakas siya. Pero alam nyo mga ka-riders, advice ko lang wag ho nating i-tempt lagi yung top speed. Dun pa rin tayo sa maging maingat tayo. Kasi medyo magaan lang po ito Hindi ako nagkakamali, baka wala pa pong 100 kilos ang timbang nitong e-bike na to. Kaya sigurado kung gaano tayo kabilis at gaano kagaan ng ating sinasakyan, sigurado yung impact po ng bangga nun, ay ewan ko lang kung makakasurvive pa ho tayo. Kaya yun iyan ho natin, i-priority natin yung ating safeness. Ayan, hindi pa ho tayo nagpapalit ng speed selector. Ayan, 1 pa rin tayo. Ayan, naka full throttle na ho tayo. Ayan, medyo bumibilis naman siya. And then ito yung kanyang build stock na side mirror. Ang ganda ho ng position, no? Kitang kita yung likuran natin. Although mataas siya, okay lang. And then ayan, papasok na tayo sa main road. So siguro magtaas tayo ng ating speed selector. Punta tayo sa 2. Then yung handling niya, kita nyo, walang problema, kahit tayo magsasayaw-sayaw dito. Lambot niya, hindi siya maganit. Then no problem pag preno, tigil, abot na abot ng ating pa. Tayo po ay 5'8" mga riders. May timbang tayo na mga nasa 75 kilos. So ang alam ko, ang regular naman na max load capacity ng isang scooter o ng isang motorsiklo nasa 150 kilos. So ito siguro kaya rin yung 150 kilos kasi dalawang tao. Ako 75 kilos sa isa pa na angkas na kasing bigat natin. Ayan, tama-tama lang dito. Pero syempre magkakaroon na epekto yun sa takbo natin. Medyo babagal tayo, lalo na siguro sa arangkada. Okay, hindi pa tayo nakakapagpalit. Punta tayo sa ayan, nasa ano na ho tayo. Ayan, number 2. Check natin Alam nyo, hindi naman ho talaga tayo mahilig mag top speed. Pero dahil for the sake of mga viewers, kung talaga bang malakas, mamaya testing natin doon sa highway. Pagdating sa highway, ilalagay na natin sa number 3. Grabe, ang komportable talaga niya gamitin, no? Full battery tayo. So ang kanyang full battery hindi 100, ayan 73% yun ang kanyang full charge.
Sabi ko ba't hindi ko ginawang 100, diba? Para mas satisfying tignan. Lakas, grabe, para siyang hindi e-bike. Para lang siya ano eh. Para na rin siyang motorsiklo sa ano po niya, sa power. Okay, biglang pumreno si driver. Muntik na. Okay, yan. Number 2. Tignan natin yung kanyang. Naka full throttle na po tayo ha. Tignan natin ang hanggang saan. Safe naman siya. Hindi naman siya ganun talaga mabilis. Kahit naka full throttle. Dito sa number 2. Pero pag gamit sa trabaho, no problem na. Pwede na. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko ring kumuha ng ganito bukod pa sa motorsiklo natin. Kasi siyempre, kung lagi tayo nakamotor, alaman natin ang gasolina, mataas din ang presyo. So ngayon naman, medyo mababa ang gasolina natin. Siguro nasa 55 na lang per 1 liter. So siyempre, hindi natin inaasahan, tataas at tataas pa yon. So maganda pa rin talaga, meron tayong ganitong e-bike pang araw-araw. Ayan, 55 ang taas. Sa Chevron. Okay, malapit na tayong pumasok sa highway. Mag-aano tayo, number 3 na sa ating speed selector. Alam nyo, hindi ko naman concerned din ang top speed. Talagang ang aking mas binibigyan ng priority sana yung kanyang battery, kasi di ba lifespan nga ng battery daw ay 3 to 5 years. Then ang halaga niya, yun ang nakakatakot pag tayo nagka-problema sa battery. Sabagay, matagal pa naman yun. Yung presyo 10 to 15k. So ang bigat din, di ba? Kaya sana magkaroon ng available na battery na malakas din naman, pero yung sa medyo mababa naman, siguro kahit mga below 10k ang presyo. Sana magkaroon ng ganong offer sa market. Okay, ayan, nasa highway na tayo. 3. Ayan ha. Ingat pa rin tayo kasi ang gaan natin eh. Katakot pag tayo nasabayan ng truck na medyo mabilis. Sigurado dadala tayo ng hangin at dala ng truck. Okay, ayan. Tingin ko naman parang accurate din eh. Nasa 84 ang ating speed. Ayan, naman 91, 94. Kaya nakakatakot eh. Naobserbahan ko yung preno niya. Medyo daan-daan sa preno. Baka mabigla tayo ng delikado. Baka tayo suwadsan. Pero siyempre, okay. Ay, siyempre, medyo ano lang eh, against the light tayo. Tatamaan ng liwanag yung ating panel eh. Kaya hindi masyado makita yung kanyang speedometer. Okay, ingat na. Dito tayo sa right side. May epekto po talaga yung timpag natin. Kaya to, naka-free wheel, siyempre makakapit ang isang daan, hindi kita tapos dyan. Okay, ngayon po, nasa speed selector number 2 na tayo. Nasa 96 na. Pwede natin kung ano, natin kung makakapit. Dahil magaan po siya, dito nakaka-worry ko na magpabilis talaga. Nararamdaman mo, parang madadala tayo ng natin. Ayan, umabot na tayo ng 100. Pero sa akin, tama na yun. Hindi tayo kikipagkarera. Baka mauwi po sa pagiging kamote rider ang ating dating. Kaganyan mo lagi tayo nagmamabilis. Ay, lumabag na yung siguro. Okay, siguro bumalik na tayo. Pero overall performance, satisfied po ako. So, sa isang e-bike po ang category. Delikado, biglang bumubukas ng pinto. Nasa tahimik talaga.
maririnig mo lang sa kanya parang ugong niya sa arangkada. Pero kapag natakbo ka na ng normal, wala ka ng sound na maririnig. Okay, balik na tayo sa 1. Ayan. Nga pala, testingin natin yung reverse niya. Nalimutan ko na, tigil muna tayo dito. Pahi-pahi nga. Kakapagod din kahit e-bike lang. Ayan, lumuwag yung sa bilis natin, lumuwag yung ating side mirror. Pero mamaya na lang mahigpitan. Okay, check natin yung reverse. Ito, letter R. Ayun, paatras siya. Kasi ito, makakabawas pagod sa atin ba? Pagod na tayo. Bubuhatin ba sabihin yung weight natin saka itong weight ng e-bike. Siyempre pag tayo, although kayang-kaya naman natin, ayan, hindi siya mabagal lang naman siya. Delikado pag mabilis ang pagka-reverse niya. Okay. Yun lang, nalimutan natin mag-headlight. Bagay, maga naman pero i-headlight na natin. Ay, balik na siguro tayo. Baka hinahanap na ng may-ari. Siguro sa susunod dun sa mga matatarik na lugar tayo testing kasi tat lang to. Pero sa tingin ko sa power niya kayang-kaya naman kahit ganung pataas, bundok. Ayan mga ka-riders, aksidente po ata. Ayan. Oh no! Mio Pasio. Ayun, mabuti, gas-gas lang. Ayan mga ka-riders ha, walang helmet. Sana maugaliin natin kahit nasa barangay lang tayo o dito sa looban natin. Bagay kung namang tansyado nyo naman kung safe, okay lang. Pero siyempre yung motor kapatid niyang helmet. Alam nyo, hindi po tayo nangalay. Kasi yan lambot po talaga ng upuan niya. Ang baba pati parang makakatulog tayo pagpapatakbo. Okay, compare dun sa mga ibang e-bike na nagamit na natin o na-review natin, overall performance, bibigyan ko to ng mga 8 in grade. K350X version 2. Siguro dito sa version 2 na improve na to kasi baka nakita na yung mga kakulangan dun sa version 1 kaya gumawa ng version 2. Pero ang galaki ng improvement niya, diba? Yun lang mga ka-rider, syempre hindi siya pwede sa long ride kasi kung tumatakbo lang siya, kaya niyang distansya ay 80 kilometers. Saan ko kung tayo pwede naman yun, isang balikan na yun. Grado, lobat na tayo pag nag 80 kilometers na yung distansya na takbo natin. Kagaya ng sabi ko kahapon, sa tapos ka lang ba, balikan na yan, 80 kilometers. So kung may tatakbuhin kang mahigit pa doon, siguro by advice ko kung talagang gusto mong dalhin sa long ride, bumili ka pa ng extra battery. Alam ko nabapalitan naman ito ng battery para may reserba ka, di ba? Kaya isa pa, gusto niya bumili ka naman ng mga 500 kilometers na kable. Joke lang po. Sasaksak sa bahay yung kuryente at dala-dala mo yung wire. Sabit tayo doon. Okay, yun na po mga riders. Sana nagustuhan nyo itong ginawa nating test ride dito sa K350X version 2 ng Quezon. Kaya sa mga interesado po, ayan, nasa screen. Kung gusto nyong magtanong kung pwede ba siya sa installment, cash basis, ayan, message nyo lang po si Sir Derek Falcon ng Santa Cruz, Laguna. Siya po ang nag-iisang distributor o reseller nitong Quezon K350X version 2 na electric scooter. Okay, hanggang sa muli po mga ka-riders, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.